Kampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Isang mapayapang gabi sa ating lahat. Magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood sa atin, sa ating YouTube, sa ating Facebook Live, at syempre sa Signal 101. Kamusta na po kayong lahat? Na-miss namin kayong lahat. Kamusta na rin po ang ating mga televiewers at kamustahin na rin natin ang ating abogado de Campanilla, Attorney Danny Con. Magandang gabi. Magandang gabi rin sa iyo, Mare. At sa ating mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre, ako pong yung Mare ng Bayan, Mare Yao. So sabi ko, kamustahin natin ang ating attorney. Kamusta ka naman, attorney? Okay, Busy pa rin? Okay naman. Lagi naman tayong busy. Ayan, lagi nga naman talagang busy. Tingnan mo nga naman. Uy, pero gusto kong i-congratulate muna ang ating abogado de Campanilla. Dahil tingnan mo naman, may pin siya dito eh. Ano ba yung pin na yan, ha? Oh, ano ba yung pin na yan? Ba't ikaw may pin? Gobernador ng Red Cross. Wow! Palakpakan natin ang gobernador ng Red Cross. Yes! Diba? Congratulations! Nako, ito yung posisyon Na? walang sweldo, Oh. pero maraming palawal. Ay, ganyan ba? So, okay lang. Kasi dito, may palawal ka rin kasi may pangmeryenda kami. Oo nga. O, di ba? But anyway, eto na. Maganda yan kasi yung pagtulong mo sa kapwa, di ba? Hindi lang man sa pagbibigay ng serbisyo publiko dito sa ating programa. Ay, sasamahan mo kami rito, Mare. Yan. Ikaw ay magdo-donate. Ng dugo? Dugo. Yan. Oo. Sa Ano ba ang susunod. dugong type mo? Ako, Type O ka? Ikaw? Ako type B+. Nako. B positive. Hindi ba rare yan? B positive, hindi masyadong rare. Ano ba? Ang AB ata ang AB rare. ata ang Oo, rare. oo. Ako, Pagka ganun, universal, ako? ikaw marami. Universal donor. Yes, that's very true. Anyway, congratulations again, partner. Oo. At Sa dagdag susunod, na naman sa iyong bara. sa susunod, kukuhanan ka namin ng 1 litrong dugo. Sigurado mo 1 litro na, baka mamaya. 1 litro? Parang tuntua ka sa akin, ano? Actually, merong science na nagsasabi. Anong science na yan? Na kapag ka ikaw ay kinukuhanan ng dugo regularly, laging bago yung dugo mo. Kasi nagpo-produce ang iyong bone marrow ng bagong dugo. 1 litro? Oh, gusto mo sang ano? 1 litro? Parang dami. Huwag namang sang galon. Dami, di ba? Pero, alam mo, next time sabihan nyo kami ng criteria yan para makapag-donate. Kasi ang pagkakaalam ko, kunwari may tattoo ka. Bawal pag may tapos tattoo. pag may anemic ka, buntis ka, mga bawal yung mga ganun. May sakit, diba? may lagnat, may sipon. O kaya bagong bakuna ka. O kaya mga meron ganyan. kang hepatitis, Ay, bawal. malaria, dengue, etc. At saka lalo na pag may sakit na hindi talagang nakakahawa, bawal. Okay, anyway, saka natin pag-usapan yan. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga bagay-bagay na alinlangan at problema ng ating mga listeners and viewers. Eto na po't pwede na kayong tumawag sa amin. Ano-ano ang mga numbers natin? Attorney? Kapag ka Globe, 0954-310-0331. At kung Smart, 0961-770-8807. Oh, there you have it. Nandiyan na po sa inyong mga screens, kaya tumawag na po kayo or mag-text sa amin. Eto na ang ating first texter, si Myla. 32 years old, taga Bulacan. Ako po ang nagbabayad ng motor na ngayon ay ginagamit ng ex-live-in partner ko. Ayaw niya akong bayaran. Bakit? Okay. Ayaw niya akong bayaran at hindi ko rin na makuha ang motor dahil nasa kanya ang pangalan ng ORCR. May pwede po ba akong gawin para mabawi ang motor? Extra kasi sila. Ouch. Oo, extra sila. Hindi, Alam mo ba pero- may joke dyan? Ano ang Medyo may joke sa motor. Narinig ko sa isa sa mga comedians natin. Sabi niya ganyan, "Uy, alam mo, loyal sa akin ng boyfriend ko."
na komedyante nating nasa LGBT. Siya ay isang gay. Sabi niya, loyal sa akin. Bakit? Imagine, 10 taong kami. Sabi niya, 10 taon. Ay, oo nga, loyal, 10 taon. Kasi 10 taon hinulugan yung motor eh. Pagkatapos nun, wala na. Hindi na siya pinansin. Ganon. Nung matapos hulugan ang motor. Ouch naman yan. O, ito parang ganyan din. Anong gagawin natin dyan? Hindi, pero ano ba kasi ang usapan nila? Ito ba ay ibinigay na niya talaga yung motor dun sa kanyang ex-live-in partner at binabayaran lang niya ng hulugan. Ngayon, ano ang nagbigay sa atin ng pagdududa na itong motor ay hindi naman kanya na at ibinigay niya na sa kanyang ka-live-in? Anong prueba? Kasi yung ORCR nakalagay kaya sa pangalan mo. ORCR, ba't mo naman kasi pinalagay, friend? Ano Pag yan? ganyan, dapat ikaw pa rin ang ORCR. Saka mo na lang ibigay sa kanya via deed of absolute sale next time, di ba? Kung ayaw na niyang bayaran, paano? Maglulupasay na lang siya. Pero naibigay na niya yung motor dun sa ka-live-in niya. Sa kanya na Bakit parang wala ka na masabi? Parang gusto mo sabihin, maglupasay ka na. Parang ganun na rin yon. Hindi, kaya nga sabi ko, depende kung ano ang kanilang naging usapan. Kung ang naging usapan nila, ipapangalan ko lang sa ito, hayop ka. Pero sa akin pa rin ito. Diba? Paano mo naman ipoprove yun? Kaya nga. Pero sa hayop na yon. Pero kung gano'n ang kanilang usapan kung gano'n ang inyong usapan, maski na ilagay sa pangalan niya ang motor, ay hindi kanya. At ito ay sa iyo pa rin sapagkat ikaw nga ang nagbabayad. Pero kung ang usapan ay talagang namang naibigay mo na sa kanya, at binabayaran mo lang ng hulugan, ngayon na nagbago ang isip mo, pwede mong tigilan. Di wag mong bayaran. Wag mo nang bayaran. Mareremata yun. Di pag naremata yun, di siya rin ang wala. Di ba? Makukuha yun pag hindi nagbayad ng 3 months, no? Di wag mo nang bayaran. Wag ka na magpakamartir, friend. Sabi naman niya, yung paano baka bumalik daw sa kanya kasi. Paano na yung mga naihulog ko? Oo nga. Diba? Sayang naman. Nagamit naman. Okay. Yung motor. Easy nagamit mo. Hindi, totoo lang, ang hirap lang sabihin ni attorney na kasi nga parang ano naman talaga yung magiging prueba mo na between you and me di ba? Parang ang hirap, totoo kasi lang, ang hirap. Ang tanong nyo kasi, may pwede po ba akong gawin para mabawi? Ano nga pwede niyang gawin? Ay, hindi po namin kayo tuturuan na magsinungaling. Ay, bawal naman yun. Yung katotohanan at pawang katotohanan lamang, mga friends. Kaya nga tinatanong ko, depende ho yan sa inyong usapan. Ayun. Okay, ha? So anyway, kung hindi pa tapos ang bayad at pumalya ka ng 1-2 beses, baka mag-usap kayo. Malay nyo, mapag-usapan ninyo, di ba? Baka bumalik. Number 1. Number 2, baka sabihin sa kanya, sige, sa'yo na yan, ikaw na lang maghulog. Malay mo lang, di ba? Di ba? Hindi tayo sure dyan. Sige. Anyway, ito naman si Grace. Siya ay 26 years old, ng Mandaluyong. Pwede bang maikasal yung pareho na apelido, pero hindi naman malapit na... okay, naintindihan ko na siya. Baka, hindi pa baboy, hindi pa manok. Okay? Baka pa lang. Kasi minsan, De La Cruz. Pareha silang De La Cruz, pero hindi naman sila magkamag-anak. Alam mo yun? Kaya, ang daming ganun De La Cruz, Dizon, ano pa yung wag nang lumayo. Halimbawang merong... Conception! May nanligaw sa'yo na apelido Yaw. Ay. Si Maring Yaw. Nakakatawa talaga to ni Danny ko na, no? Nakakatawa ba? Yaw. Sige. Parang may brand na ganyan na yogurt. Ay, parang yogurt yun. Sarap yun. Di ba? Parang may gano'n na nag-promote, di ba? Hindi naman daw sila magkamag-anak. Totoo yun, minsan kasi hinihiram lang ang apelido. Mukhang magkamag-anak, pero hindi malapit. Hindi naman malapit na kamag-anak. So, kamag-anak, pero hindi naman malapit.
Ano yun? Ano ba yung degree? Ano ba ang ipinagbabawal na lapit? Na malapit. Yung pong first cousins. Bawal yung first cousins. Hanggang mag-first cousins. Hanggang bawal ano? po magpakasal yung first cousins. So, second cousin, pwede na? Pwede na. Ha? Anak ng first cousin mo, pwede na. Really? Kasi ang bawal mong pakasalan yung first cousin mo. So, yung anak ng first cousin mo, pwede na. Pwede mo nang pakasalan yun. Pero wala ba yung ito mother side, ito father side, parang gano'n? Walang gano'n? Basta pagka after the first cousin na restriction, yung anak at saka yung second cousin pwede na. Walang pinipiling ito father side, ito mother side. Kasi may gano'n. Pareho lang yun. Hindi gano'n? Pareho lang yun. Basta consanguinity. Kaya ka naging kadugo dahil sa father side, kaya ka naging kadugo dahil sa mother side, ay basta 4th degree, bawal. Ganun pala yun. Dati, hindi pinagbabawal yon. Kaya nga si President Manuel Quezon, ang napangasawa pinsan pinsan niya. Oo nga. Oo. Pero, sabagay, abogado ka, di ba? Hindi ka naman doktor, di ba? Pero, di ba sabi nila, pagka, kunwari, magkadugong, parang something sa susunod na anak, parang hindi compatible ang mga dugo-dugo, something. Kaya ipinagbawal. May Kasi it will weaken the race. It will weaken, pahihinain niya ang lahing Pilipino. Kapag pinayagan natin, na yung mga malalapit na kamag-anak ay magkapangasawahan. Uy, pero alam niyo po, ito lang isang something that, that from my understanding before, sa Chinese culture, during the times of the dynasties, magpipinsan. Yung ang panahon ni Cleopatra, magkapatid pwede. Ayun nga, panahon ni Cleopatra, magkapatid. That's very true, ha? Cleopatra. That's very true. Oo, totoo yan. Pero sige. ang tanong niya, nasa apelido lang. Oo. Magka-apelido, pwede bang magkamag-anak, pero hindi naman malapit. Pwede bang magmaikasal yan? Pwede nga daw, pwede. Kung nagmamahalan po kayo. Oy! Lalaki't babae. Oy! Ay, pwede. Nasa edad. Oy! Pwede po. Kaya magiging apelido nyo pareho. Reyes. Ganyan. Okay. Sabi nga nila, pagka nagmahal daw, harangin na, ano ba yun? Sabihin mo nga, ulitin mo nga. Pag-ibig, pag pumasok Pasok sa puso Ninuman. Ayun! hahamakin ang lahat. Ayan. Masunod ka lamang. Nangyari ba sa inyo ni Gabi yan? Ay, oo, syempre. Sabi ko, alam ko story eh. Oo. Hindi ko na sasabihin, di ba? Meron pa yan. Ay, ano? Harangan man ng patalim. Ayan. Hindi ka naman hinarangan ng patalim eh. Ay, di naman. Okay. Eto na. Si Angelica, 25 years old, ng Commonwealth, Quezon City. Hello, need po ng advice. Ano pong pwedeng take action kapag yung video ko ay ginamit for advertising ng isang business without my consent? Kapag ka po ginamit na for advertising, sasampahan na ho natin ng kaso yan. I see. Para po sila ay pagbayarin. Oo, kailangan kasi hinihinga ng permission kung gagamitin ito sa negosyo, tama? At kahit nga hindi sa negosyo, di ba? Kahit i-repost mo sometimes, kailangan mo mag-ask ng permission, di ba? Kapag kasi ginamit pero hindi sa negosyo, di parang wala namang kinita yung gumamit. Okay. So, ang sa akin, ang kadalasang ginagawa, pinatitigil lang. Ay, itigil po ninyo at kung ano man yung ginawa ninyo, wag nyo nang i-publish. Oo. Kasi wala namang kinita. Pero pag may kinita, ipatitigil natin yon hanggat hindi na-settle yung compensation. Okay. Kasi ginamit yung kanyang mga materyales most probably para sa advertising ng yung, kanyang ng iba. Kumita yung gumamit ng ano ang tawag mo doon? Ano ang kasong pwede mong ikaso doon, attorney? Infringement. Violation of intellectual property. Okay. May tanong ako. For example, ikaw ay nakapatent
Nakapatent ka, may gumaya ng ganyan sa produkto mo. Isa rin yun na pwede mong siyang idemanda, tama? Apa, infringement din yun. Yun din. Malaki ba ang penalty dun sa mga gano'n? Depende kung gaano ang kinita no gumamit. May gano'n. So, depende. Napakalaki ng kinita niya, hindi naman pwedeng popcorn nang bigay mo sa akin. Tama. Ano ba? Juicy fruit. Ay, hindi ako papayag. Inventor ako eh. Kaya nga. Pag ginamit yung aking produkto na walang pahintulot mula sa akin, may attorney Danny ko. Naku, tandaan nyo yan. Didemanda natin, pagbabayarin natin. Pagbabayarin natin, ha? Okay, sige, ito naman. Question number 4. Si Ail, 27 years old, ng La Union. Hello po, I was born female, pero sa PSA birth certificate ko po, male po ang nakalagay. Ngayon, plano na po namin ng boyfriend ko na magpakasal. Gusto ko lang pong itanong, pwede po ba kaming magpa-civil wedding habang nakaprocess pa yung correction ng gender sa PSA? Yung honor at marerehistro po ba namin ang kasal namin kahit na ongoing pa ang correction? Sabi po kasi ng city registrar, inaabot daw ito ng halos 6 months. Ha? Tapos, kailangan daw itong ipapublish pa. Salamat po sa inyong pagsagot. Okay, himay-himayin natin. Sige. Malamang sa alamang ay hindi niya napansin ito dahil ako mismo nangyari sa akin, sa anak ko. Akala. My son is born male. Male ka pala. Pero wala ka bigote. Wala ka bigote. Di ba? Meron lang sa ibang parte. Hindi naman bigote. Joke lang. Okay, eto na. Eto na. Ang sabi niya, yung anak ko, was born male. Maya-maya, nakita ko sa birth certificate niya, female. Late ko na nakita na female yung nakalagay sa birth certificate niya, pero subalit datapwat ngunit. Napapassportan ko nga siya eh. Na female? Hindi, na male. Paano ginawa mo? Hindi ko alam. Siguro, pati yung gumagawa, nagkamali. Kinulam. Baka nga. I don't know hindi ko talaga alam. Kaya ko nalaman lang, kasi nung pinapahanap sa akin ng anak ko for college, sabi niya, Mami, I need Sabi niya, Mami, bakit female? Anong pangalan? Mikey. Yung Mikey. Hindi, ano yung nakasulat na first name niya sa birth certificate? Di sinabi ko yung buong Hindi lalaking kasi, pangalan. Hindi kasi, lalaking kasi pangalan. Pangalan na pwedeng babae, pwedeng lalaki. Oo. Okay, halimbawa. Pwede yun, pwede yun sa kanya. Ang ibinigay na pangalan dun sa babaeng anak Alex. May Alex ding babae. Hindi, Alex nga babae eh. Babae yung anak niya, pero ang ipinangalan niya, Alex. Oo. Kasi sa dinami-dami ng pangalan, ang gusto niyang ibigay, Alex. Kaya nga. Di natural, yung naglilista, nung nakita niya Alex, kala niya lalaki. Pinresume niya agad na lalaki. Totoo. Lalo na nung mga panahon na yun. Hindi mo na sinilip. Hindi ko talaga sinilip. Sinilip mo na dapat. Ay, shit! Sabi niya. So, yun nga ang problema. Yun nga ang problema ko. So, buti na lang, nakakuha na kami ng passport, pero subalit datapot ngunit, pag ito'y nag-asawa nga, abay sa tingin ko magkakaproblema kami. Kaya nga, ipapakorek. Ngayon, matagal ito? daw yung correction. Ang correction, ang tagal daw. Tanong niya, habang kinokorek, pwede bang mag-civil wedding? Hindi rin ho. Kasi para nga kayo magkaroon ng mabisang kasalan, kinakailangan yung kumuha ng marriage license. Hindi ho kayo bibigyan ng marriage license kung parehong lalaki yung magpapakasal. Okay, question. Attorney, paano kung nabayaran na nila lahat? Andyan na ang pare, andyan na ang simbahan, nandyan na lahat. Or wait a minute, meron pa akong intrigang question. Sige. Paano kung ang tiyan ay lumalaki? Hindi po sinasabing itong ating caller, ha? Wala namang hindi kasi or texter, yun. ha? Syempre, kahihiyan yon pag ang tagal pa. Kasal-kasalan lang ang gagawin natin. Paano
magiging kasal-kasal na? Ang magkakasal sa kanila, yung kapitbahay nila. Hindi pwede. Nasa simbahan na nga eh. Paano yun? Hindi nga, alam mo, hindi ako naniniwala na sila ay naka-schedule sa simbahan. Kasi ang hinihingi ng simbahan bago ma-schedule ang kasal, marriage license. Okay, fine. Tama. Paano nga kung nagmamadali dahil sa ibang rason? Kasi buntis nga. Hindi ko sinabing siya, pero baka lang ha. Baka lang. Kasi nga, malaki na tiyan. Hindi ko sinasabing siya ulit. Baka lang ulit. Baka. Antay muna natin mga anak. Pareho naman din kasi yung kay makakasal bago mga anak. Okay. Matapos ganito na lang ang Pero gawin ang ninyo. problema nga, hindi makakasal ng sibil dahil hindi sila makakakuha ng marriage license. I understand. Alam mo, Attorney Danny, I'm sure meron tayong mapapakiusapan sa PSA kung ganyan ang mga sitwasyon. Sana. Kasi talagang ano yan yan yung mga tipong para ma-expedite. Yung kanilang pag-change kasi mapabilis ang kasi po, teka muna, meron na bang kailangan ba ipapublish yan? Sabi, meron daw ipapublish. Parang hindi na. Hindi, sabi to, ipapublish. Kailangan pa daw po itong ipublish. Alam mo, ito lang ha, natanong ko lang po sa akin sa sitwasyon ng anak ko. Sa bagay, hindi ako sure, kaya ako magsalita. Sige, wag na, yan na lang. Yan na lang, sige, dapat i-publish. Baka naman mapakiusapan, ayan. Kasi, magpupunta pa yan sa government na hospital, ipapacheck pa siya. May ganun pa, attorney. Sisilipin pa. Sisilipin pa kung totoo sinasabi mo. At saka, meron pang ultrasound. Bakit ultrasound? Kasi makikita yung yung tiyan or something. Hindi pa ba sapat yung lawet? Hindi tayo sure. May lawet pero hindi naman pala. Yes. DNA na lang. Pwede ba sa DNA? Yes, sa DNA, maski patay ka na, maski buto ka na lang, pag nakita natin yung DNA, malalaman natin kung lalaki o babae. Really? Yes. So, madali na ngayon ang DNA. lang. Swab ka lang sa bibig. Ayun naman pala Pero ang problema dyan, tama, yung tao na sinuwab namin at ipina-DNA, lalaki nga. Pero siya nga ba yung nasa birth certificate? Ayun ang question. Yun ang question kasi. Pero siya ba yung nasa birth certificate? Patutunayan pa rin yun. Kaya pala hindi yun yung ibinigay na solusyon. Kasi yung solusyon nila to go to the nearest, to go to any government hospital madali and to naman kasi conduct all the medical pwede nga silipan na lang. Nasilip. Pero meron ng mga galing Bangkok. Pero dati may isang runner babae raw siya. Pero hindi siya matalo-talo ng mga babaeng kalaban niya. So napagkamalang lalaki? Hanggang sa may nagsabi, kasi lalaki yan Are you sure? Is it ngayon, true? Talagang may tumingin Is it true? Nung may tumingin, kami rin hindi rin kami sigurado Kung ang nakita namin lalaki o babae Paano nangyari yun? DNA. Ano nangyari? Di ba lalaki pala? Hindi na siya nakatakbo ulit. MG. Okay, nakakasad. Okay, thank you at saka good luck sa iyo ha. Try to get help. I'm sure maraming tutulong sa iyo pag sinabi mo yung sitwasyon mo. At since magpapakasal ka na talaga, kailangan ka naman nila talagang tulungan, ha? Congratulations in advance. Sana wala namang problema doon sa birth certificate. I do not think may problema na yun. Kasi very rare yung talagang na... Pareho sila. Oo. Na may problema. Yes. Si Ethel, 28, Batangas. Hi, I need some advice. English to, ha? My sister and his boyfriend got married just last September. But we only found out recently that his husband had an affair with another man. Ikaw na tumuloy di ba? Parang dinidecipher ko, kala ko tayo po mali. Hindi, totoo. With another man. Now, it looks like their marriage is beyond repair. Okay. Especially since her husband and his partner are planning to move out of the country soon. I'm wondering, is it considered a crime if a married man has an affair with another man in the Philippines? Parang pinag-usapan natin yan dati. Well, hindi ho kasi yan. Pero very interesting to. Okay. Kasi ang tanong niya, sa lahat ng itatanong niya, ang itinatanong niya crime. Parang gusto nilang ipakulong.
Siyempre naman, sino ba naman na matutuwa doon? Ang sa akin, Alam mo, para ka lang bumili ng ano niyan. Ano? Para kang bumili Easy! Ano? Teka muna. Alam mo yung bihod? Ano yung bihod? Yung bihod, itlog ng isda yun eh. Oh, tapos? Naku, masarap na ano yun. Masarap na... Anong koneksyon ng itlog ng isda? Kasi pag nando ka sa palengke, makikita mo yung bihod. Pareho ng itsura, yung itlog ng babae at saka yung itlog ng lalaki. Oh, so ngayon, hindi ko... Oh, tapos? Ang nabili mo, itlog ng lalaki. Sabi ko na So, nga niluluto mo, bakit iba lasa nito? Iba ang itsura nito. Itlog ng lalaki yung nakuha nyo. Pero alam mo, pasensya na ha. What's her name again? I'm sorry. Her name is Ethel. Ethel, pasensya na. We're making it lighter for you, ha? Hindi namin pinagtatawanan yung sitwasyon. So, But meron daw bang crime? Meron bang crime? Unfortunately, wala. Yun nga ang narinig ko rin sa'yo dati. Kasi Kasi diba? Kung crime po ang pinag-uusapan, mayroong definition ang adultery at saka concubinage. Okay. Pero po yung as a ground for legal separation, pwede ang tawag doon infidelity. Pwede siyang mahanay sa infidelity. Para sa legal separation. Pero yung para mapanagot as a crime. As a crime, yung isang lalaki, hindi talaga pwede. Yun yung gusto kong itanong, attorney, no? Ngayon na tayo ay, syempre, may mga kongresista naman na nakikinig sa atin ngayon, ano? Baka naman gusto nyong to look into this too. Okay. Kasi nga, marami ng mga nangyayaring ganito. Whether lalaki o babae, lalaki sa babae, babae sa babae, it is still, I feel, pero kasi infidelity and crime. Meron kasing history kung bakit pinarurusahan na sa crime yung pagtataksil. Okay. Kapag ka kasi... Pagtataksil, nino man sa isang babae at lalaki, ha? We're talking about the... ng mag-asawa. Ng mag-asawa, okay. Kasi pagka yung lalaki ang nagtaksil, hindi siya magko-qualify as concubinage kung hindi ginawa yung pagtataksil sa certain circumstances. Halimbawa, nakipagtalik siya dun sa babae under scandalous circumstance. O kaya binahay niya yung babae at ipinakilala niya bilang asawa niya. O kaya inuwi niya dun sa bahay nila, sa pamamahay nilang mag-asawa at doon sila nagtatalik ng kanyang kalaguyo. Yung concubinage yun. Okay. Pero kung nalasing na, nagka one night stand doon sa babae sa bar, that is not concubinage. Okay, hindi siya parurusahan. So, bakit? Pero yung babae, minsan siyang makipagtalik, ay meron siyang kasalanan at parurusahan siya. Bakit? Kasi po, ang pinarurusahan ay hindi yung pag-i-enjoy nila ng sexual act. Ang pinarurusahan dito, kaya ito ay crime. Kasi po yung babae, kapag nakipagtalik sa lalaking hindi niya asawa, nagkakaroon ng danger na siya'y magkaanak. Kung hindi nagkaanak? May danger. Kung wala na, sarado na. Paano kung sarado na factory? Kung si Santa Ana, baog nanganak Di ba, milagro. Pwede magkaroon ng milagro. Pero that's unfair. That is kasi very unfair. There is a possibility na siya ay mabuntis, magkaanak, at yung anak na yan, ipapasa niya sa asawa niya, at yung asawa naman niyang hindi rin walang kaalam-alam, ay maglalaban nung
Yung responsibility mapupunta sa kanya. Papaaralin niya, sige. palalakihin niya. Ganyan. Attorney gusto ko yung topic na yan. So, ang pinarurusahan doon, hindi yung pag-i-enjoy ng sex. Okay. Kundi yung danger of Okay. introducing a spurious air to the family of the husband. Okay. So right now, wala kang maikakaso. Unfortunately, I'm really very sorry. Okay? So anyway, pero abangan mo, marami akong itatanong dyan kay attorney sa mga susunod nating episodes. Ang kaso na pwede niyang isampara, yung ano? Ano? Yung bawsi. Violation against women and children. Yes. Yan ang pwede mo, criminal yan. Criminal yan. Ano Okay. yan? Magandang pag-usapan yan. Meron siyang emotional violence. Yan. Ayan. Very good yung sinabi ni attorney. Anyway, dahil wala na kaming oras, hanggang sa susunod na pag-uusap natin, abangan mo lagi ang ating programa dahil magandang sundutin yung mga kasong ganyan. Ha? Hanggang sa susunod nating pag-uusap muli at pagkikita, ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Attorney Danny Con po, abogado de Campanilla ng Bayan. Hanggang sa susunod po nating episode. Bye!